dito na po ang start ng discussion natin sa understanding the self. So, unting introduction lang po sa akin. So, ako po si Sir Elijah Dalope at ako po ay nag-graduate sa University Luzon. Ang kinuha ko pong course is psychology at ako po ay 22 years old na. Okay, start na po natin ang introduction to module 1. What is self and why do we need to study the self? Because learning the self enables the learners to develop the capacity to think, reason, and act legally and morally, as this will have a sphere influence to others. Okay, so ang sample nitong statement na to is let's say na sa mga student sa mga upcoming, let's just say upcoming exams nyo, exam week nyo, of course ang moral thing to do is mag-review. Sometimes ayayain kayo ng friends nyo na maglakwat siya. Of course, the moral thing to do here is i-deny nyo muna sila. Sabihin nyo na exam week natin, mag-review muna ako, kaya next time na lang. Okay, ngayon yung mga kaibigan nyo alam na nila nag-review ka. Ngayon, after ng exam, ikaw pinakamataas sa exam. And of course, ibibida mo na yung parents mo. Pa, ako po yung pinakamataas klase. Yan. Ngayon, bibigyan kayo ng parents nyo ng cellphone nyo, yung lagi nyong sinasana all sa Facebook. Okay. Yun, kinabukasan, pagkatapos ng exam, pumasok ka na may bagong cellphone. So, napansin ng friends mo na, wow, may bagong cellphone, sige ito, ganyan. So, ngayon, yung behavior mo na ganun, na nag-aral ka mabuti, is may influence mo yung mga iba. So, nakita nila yung reward na yung cellphone na bago. Of course, mamomotivate sila na mag-aral mabuti para may makuha silang reward. Diba? Sa behavior na ginawa mo, na nag-aral ka mabuti, plus yung reward, plus hindi mo plus yung influence mo sa iba. Sa isang behavior mo, doon mo mai-influencean ang ibang tao. Ang akala natin, yung behavior natin is pang sarili lang natin. Minsan, di ba? Of course, na-influencean din yung mga ibang tao. Okay? Okay, so next is self versus identity. Okay? Self is generally used to refer one's sense of who I am and what I am. Ang self natin is dito natin na di-distinguish kung sino tayo. Okay. Kunyari, yung self parang temporary behavior yan. Pansamantalang behavior natin yan. Or minsan talagang ito yung behavior na napapakita natin sa mga ibang tao. Kunyari, sa umaga sa klase, very very active ka. So, yun yung self na naipapakita mo sa ibang tao, sa sarili mo. Alam mo na masaya ka, alam mo na active ka, consciously, you know na very active ka in the morning. And of course, as I said kanina, temporary behavior yan. As the day goes on, nag-iiba-iba ang ugali natin, mag-iiba yung self natin. Okay? So, identity naman is used to refer to one's social face, how one's perceived and how one's perceived by others. So dito yung identity natin is dito natin na-perceive yung sarili natin at paano na-perceive ng ibang tao yung sarili natin. So for example is nakakita ka ng babaeng naka-hijab. Yung mga hijab, yung mga ginagamit ng Muslim to cover up the face nila. Hindi naman the face, the part of the face lang nila, di ba? So, makikita mo na yung babae na yun is naka-hijab. Of course, ma-identify mo na Muslim yun, di ba? Okay, another example. Pupunta ka ng Baguio. So, nakakita ka ng isang lalaking walang pangtaas, wala ring may takip siya sa pangbaba, pero yung tawag doon sa mga igurot na yung nakalimutan ko na yung tawag doon sa damit nila sa pang protect sa private part nila. Basta start with the B. Of course, ngayon na nakita mo na nagganon yung clothing nila,
iisipin mo, oy, mga iguro to mga to. Okay, yun yung identity nila. Okay? So, next is the self from various perspective. First, Socrates, Kant, Plato, Locke, Gilbert Ryle, and Freud. So, the first one is Socrates. So, according to Socrates, self is not to be identified with what we own, or with our social status, our reputation, or even with our body. Instead, he famously maintained that our true self is the soul. So, ayun lang po ang in-state ni Socrates. Hindi po kung anong meron tayo, kung anong social status or reputation natin sa buhay, kundi yung self natin is the soul. Kasi he believed na ang ating body is temporary lang, pero ang ating soul is immortal. Even though na namatay na tayo, yung soul natin, we can still know na we can still know ourselves, we can still think even though nasa heaven na tayo, quote nasa heaven or anong realm naman yan. So he said na ang true self natin is the soul lang. Next is Immanuel Kant. According to Kant, we have inner and outer self. The inner self consists of our rational intellect, and our outer self is the sense and the physical world and a perception. Okay. According to Kant nga, dalawa raw ang self natin, inner and outer self. So yung inner self, ito yung ability natin para mag-isip, mag-judge, the ability to decide ano ang tama at mali, at ang outer self naman is ito yung paano natin kinoconnect yung sarili natin sa outside world, kung paano natin na-appreciate yung outside world. So yung apperception, yung meaning ng apperception, ito yung mental process by which a person makes sense of an idea at pinagsasama natin yung mga bagong ideas natin sa mga old or past experience natin sa buhay. Okay. Example ng perception is just like in math. Habang pataas tayo ng pataas ng level sa like elementary, high school to college, of course yung mga ibang topics sa math is pwede natin i-combine or pwede natin i-assimilate sa bagong topics, diba? Hindi naman. So next is we have Plato. So Plato's perspective on the idea of the self is actually best represented in his theory or explanation of the psyche. Rather than use the word self, he had what some academics call a tripartite theory of the soul. So the other term of the tripartite theory of the soul is psyche. So i-discuss natin yung psyche. So ito yung Plato's three elements of the psyche. First is the appetite or the physical desires. Itong appetite or physical desires, ito po yung mga various pleasures natin sa buhay, just like sex or having jowa, boyfriend, girlfriend, or enjoying our TV shows and hanging out with friends, kasama natin yung mga kaibigan natin. Of course nagbibigay ng pleasure yun. Everything that give enjoyment sa ating buhay or pleasures. And the things that needed to be alive, yung mga kailangan natin para mabuhay, of course, is oxygen, food, and water. Yun po yung the appetite or physical desires. Okay, next. The spirited or the emotional self. Ito yung part sa atin na gustong-gustong i-overcome yung mga challenges sa buhay natin. Okay. Ito yung mga part sa atin na gustong i-face yung mga problema natin, or ito yung part rin sa atin na if may injustice na nangyari sa community natin, magagalit tayo. Just like our government, yung government natin, syempre injustice yung mga ginagawa nila, diba? Napansin nyo naman, nagpapatay sila ng Waisan, hindi naman natin kailangan yun. Maraming netizen ang nagagalit doon kasi dapat ang pera na ginamit nila doon sa pangtayo ng Waisan is tinulong na nila sa mga taong may COVID or sa pandemic natin or sa mga
Filipinos na walang pang online class. Ganun, di ba? So, yun yung the spirited or the emotional self. Next is the mind or the rational self. This is the side that loves to think. Ito yung parang nagpipredict, looks ahead, and pinipili lahat ng mga decision na ikakabuti sa outcome ng situation na yun. Okay? Yun yung mind or the rational self. Okay, next is John Locke. So, according to John Locke, yung self-love natin is nagdedepende sa consciousness natin. Hindi siya nagdedepende sa body or sa soul natin. So, yung consciousness is ito yung ability natin na mag-isip, or ito yung state natin na super aware tayo sa surroundings natin. Okay? So, John Locke is ang self para sa kanya is nagdedepende sa consciousness. Okay? So, next we have Gilbert Ryle. So, Ryle believed that selves comes from the behavior. So, nagagaling raw yung self natin sa behaviors natin. Okay? We're all just a bundle of behaviors caused by the physical workings of the body. Okay? So, Ryle believed na yung mga behaviors natin sa different situation natin is ourself. Kunyari sa isang situation na nandyan si crush mo, magpapakute ka, so yung term na yung cute or yung behavior na mo ng pagiging cute, yun yung self mo. Okay? So next we have Freud. So Freud considered to the self, and its job is to balance the demands of the id, superego, and ego in the practical context of reality. So Freud have a theory about the self, and it's called id, superego, and ego. Okay? So bibigyan ko ng example dito sa superego, ego, at id. Ay ito yung situation natin. So pauwi ka na galing school. Okay? Let's just say na medyo malayo yung bahay nyo sa school, pero kaya naman lakarin. Okay? So gutom ka na at gusto mo bumili ng pagkain mo. So ang sasabihin ni ego sa'yo, yung moral thing na gawin doon sa situation, ang sasabihin niya sa'yo, uy, wag mo na tong bilihin, wag ka na bumili ng pagkain, i-save mo na lang yung pera mo, di ba mayroon kang pinag-iipunan, tas kung bibili ka, maglalakad ka, di ba ayaw mo maglakad pag uwi, mapapagod ka. So ayun, sinasabi niya yung mga good thing or yung the right thing to do para dun sa situation na yun. Ngayon, ito si id, ang sabihin niya, hindi, wag kang maniwala kay super ego, bilhin mo na to, okay lang maglakad basta busog tayo, paborito mo pa naman yan eh, kaya bilhin mo na, okay lang maglakad tayo basta busog tayo. Yun si id. Parang si id is parang yung evil side mo. Okay? Ngayon, si ego naman yung parang referee. Okay? Siya yung magko-compromise ng options mo sa situation na yun. Okay, sasabihin niya na, okay guys, pag bibilihin niya to, oo, mabubusog siya, pero maglalakad siya. So kung maglalakad siya at medyo kalayuan naman yung lalakarin natin, baka along the way magugutom rin siya, di ba? Okay, ngayon ikaw super ego, tama ka. So mas maganda lang na i-save niya yung pera, at malay mo pagdating mo sa bahay nyo, merong niluto ang parents mo na masarap na ulam na paborito mo. Ganon. Si ego, i-compromise niya yung mga magagandang choices mo sa situation na yun. So ganon siya, referee siya. Okay? So next we got Albert Bandura's social theory of personality. Naku! Overdue yung isang bill ko. Saan kaya ako? Albert Bandura's social theory of personality. Social learning theory is the process that individuals learn by observing the behaviors of others or models.
Then they evaluate the effect of those behaviors by observing the positive and negative consequences that follow. Okay. So example of this is in your yung kapatid mo, ito yung positive example. Nakita mo yung ino-observe mo yung kapatid mo na nag-aral siyang mabuti, and then naka-top 1 siya, and then nabigyan siya ng rewards. So after learning that, or after observing the behavior ng kapatid mo na nabigyan siya ng reward kasi sa pag-aaral ng mabuti, of course, ikaw mag-change rin yung behavior mo na mag-aaral ako mabuti para mabigyan rin ako ng reward. Okay. Ngayon, sa negative consequences naman, or negative example, hindi nag-aral yung kapatid mo. Ngayon, napagalitan siya ng parents nyo, and then after learning that or observing na mapapagalitan ka pala after mong hindi mag-aral mabuti, of course, you will do the opposite na mag-aral kang mabuti. Diba? Okay. Next is self-efficacy. Self-efficacy is a person's belief or in their ability to succeed in a particular situation. Ito yung dito natin minomotivate yung sarili natin para ma-reach natin yung isang goal natin sa buhay, para ma-achieve natin yung isang pangarap natin. Okay? For example, isa kang student na magaling sa or mataas yung confident mo sa pagsosolve ng mga math problems. Of course, in the upcoming topics sa mga subjects nyo sa math, very, very, very confident ka na you will succeed dun sa mga subjects na yun or sa mga topics na yun sa math. Okay? Okay, next, we got Bandura's concept of learning. Number 1 is observational learning. Learning that occurs through mere observation of their behaviors, sarili nyong behavior or ibang behavior ng tao. Okay, for example, ng sarili nyong behavior, nagkamali na kayo sa dati nyong relasyon. So, on the upcoming sa susunod nyong relationship, hindi nyo nagagawin yung pagkakamali nyo dati kasi na-observe nyo na mali pala yung ginawa nyo dati. So, ngayon sa bagong relationship nyo, hindi nyo nagagawin yun. Ngayon, sa behavior ng ibang tao is, for example, sa sayaw, sa pagsasayaw. Of course, yung nagtuturo sa inyo, i-observe nyo yung steps niya, at yung steps na yun is malalearn nyo. Diba? Step by step nyong malalaman, mapag-aaralan yung steps. Yun yung observational learning. Number 2, we got modeling. There are specific steps in the process of modeling that must be followed if learning is to be successful. It includes attention, retention, reproduction, and motivation. So, ang example po ng modeling is sa klase. Okay? So, ito yung chart nila ng social learning theory. So, first, of course, you need to be paying attention sa klase just para malaman mo yung tinuturo na topic. Retention, susunod is ito yung ability natin para i-store yung sinabi sa atin na information ni teacher. And motor reproduction, dito na itetest kung talagang naintindihan lahat natin ng mga ituturo ng teacher. Okay? Diyan papasok yung quiz, exams, ganun. Motivation. Yung motivation, dito po papasok yung reinforcement at punishment. Okay? So yung reinforcement po na sinasabi natin, pag nakita natin kaklase natin na nag-do well sa quiz or exam, of course, yung reinforcement nun para sa'yo is you will do the same thing. At kung sa punishment naman, of course, it will be the opposite ang mangyayari doon. Okay? So, number 3, the last one is vicarious learning. We watch others and adjust on our behavior based on what happens to them. Okay, so let's just say we're watching a cartoon character. Bata pa tayo, ha? So example lang to. We're watching a cartoon character na hinawakan niya yung mainit na takore, yung lamawan, at napaso yung kamay niya. So after observing that,
syempre mag-adjust na tayo na hindi na natin nahahawakan ng isang mainit na takore. Okay? Yun yung vicarious learning. Tayo na yung we observe others sa mga nangyayari sa kanila, sa outcome nila, at we will adjust on our behavior based on nangyayari sa kanila. Okay? So, this is the last topic ng ating discussion sa module 1 muna. So, if anything, may tanong na po kayo, please i-PM nyo lang po ako sa Facebook or sa Messenger or sa site natin sa PhilSST, okay? So, I hope may napag-aralan kayo or may nag-gets nyo tong discussion natin. So, ayun. Thank you and God bless.